Magandang araw mga kabugtaw. Siguro pamilyar naman ang lahat sa nangyari sa opening ng Paris Olympics. Maraming nasindak, namangha, natuwa o nagalit doon sa parody ng Last Supper daw ni Leonardo da Vinci na naging ultimong bakanalya, no? At bakanalya, feast of wine, celebration of sex, no? Uh, Natuwa ako kasi pagdating sa reliyon, maraming lalo na pag pakiramdam nila na baboy o na insulto yung paniniwala nila, maraming reaksyon, no? Ah, pero kokonti ang reaksyon at ilan lang ang talagang may malay sa mga nangyayari sa mundo tulad ng nakaambang na giyera. O kababasa ko lang, rumisbak na yung Iran sa Israel dahil sa missile strike ng Israel na pumatay sa leader ng Hamas. Pero dito sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, parang wala, life goes on. Kung hindi nila alam na nasa bingit na talagang ng pangatlong digmaan pandaigdig ang mundo. Na-announce na rin ni Jens Stoltenberg ng NATO, Secretary General ng NATO na by September daw baka tirahin na ng NATO ang Russia. Pag nangyari yan, damay-damay na yan. No? Simula na ng Third World War yan at ang Pilipinas ay nasa radar na ng Russia kasi nga dahil sa mga nakaimbak na armas at personnel ng Amerika dito sa Pilipinas, mga EDCA bases, no? Hindi lang natin alam kung may mga nuclear na armas diyan kasi ang Pilipinas ay hindi pinapayagan. Philippines is not allowed to inspect those bases. Imagine, base sa sarili nating bansa, hindi tayo pwedeng mag-inspeksyon kung anong nilalaman nun. Kasi malinaw sa konstitusyon natin na bawal ang armas nuklear sa ating lupain. So, anyway, balikan natin doon sa yung parody ng Last Supper, no? Um, Pinost ko nga sa Facebook ko, sa mga Facebook friends ko, siguro nabasa niyo yun, na yun ay hindi okay, pero yung kay Leonardo da Vinci, okay. Kasi yung Last Supper ni Leonardo da Vinci, yung maraming iskultura, maraming mga imahen, mga litrato na nakasabit yan sa Filipino dining room. Nabasa nga ako noon na hindi ka Pilipino ka kung may Last Supper sa hapagkainan nyo kay Da Vinci, no? Pero ang hindi alam ng karamihan na kahit yung kay Da Vinci na Last Supper is laden with so many hidden occult symbol. Kung napanood niyo yung The Da Vinci Code starring Tom Hanks, ayun, ano lang yun, na iilan lang ang pinalabas doon. Pero isa sa mga pinalabas doon, isa sa mga hidden symbol yan ay si Jesus of Nazareth at si Mary Magdalene kasi mag-asawa sila, no? Pero hindi na detect ng karamihan 'yon. At yung kay Leonardo da Vinci is a caricature, ha? The same with the parody is also everything is a caricature. Yung kay Leonardo da Vinci, I really doubt kung ganun talaga ang pangyayari sa Last Supper ni Jesus of Nazareth. Ganun talaga mga suot nila, ganun talaga ang mesa, no? Kasi very European yung caricature ni Da Vinci ng Last Supper, mga Mediterranean sila, hindi ganoon, no? Ang mga damit nila. Pero okay lang, no? Kasi yun ang kinalakihan ng karamihan yung kay Da Vinci. Ano bang pinagkaiba nung Bacchanalya ng Paris Olympics? Yun ang hindi nakikita ng mga tao diyan, no? Ay yung pagkamuhi ng mga Pranses sa reliyon in general at sa Katolisismo in particular. Ilang daang taon, hundreds of years of arrogance, extravagance, and abuses committed by the Catholic Church to the French people, especially to the poor, to the peasants, no, are embedded in the collective memory of the French people. Kaya nga wala ng reliyon doon eh. No? Sa Europe, wala na. In fact, naalala ko nga nung
pumunta ako sa Antwerp sa St. Paul Cathedral para makita yung painting ni Vincent Rubens ng The Assumption. For the first time in my life, I had to pay just to enter the cathedral kasi ang cathedral ginawa ng museum kasi wala na talaga nagsisimba doon. Yeah. Sa Belgium, Germany, these used to be very, very Catholic nation. Alala ko nga, I think ano yun, in Holy Week, Biyernes Santo yun, nagmamadali. At saka hindi holiday yung Holy Thursday at saka Good Friday doon, ha. Nagmamadali akong pumunta sa simbahan, no, sa Good Friday. Kasi sa atin dito, pag na-late ka, hindi ka makaupo. Pagdating ko sa simbahan, walang laman. 3 ata, matatanda pa. Akala ko walang service. Yun pala, yun na yun. No? Wala na nagsisimba doon. No? Kasalanan din ng simbahan yung Katoliko kasi grabe din yung pag-abuso nila sa katauhan nun, napakayabang nila. No? Kaya nga nung French Revolution, yung mga clergy na kabilang ng aristocracy, ang dami sa kanilang binitay, pinugutan ng ulo at maraming simbahan ang sinunog. No? Maraming mga imahe ng sinira. In fact, doon ata nagmula yung salitang iconoclasm, yung paninira ng mga icons. No? Dahil sa pagkagalit ng mga tao sa Katolisismo, pagkagalit ng mga tao sa reliyon. Maraming tao sa Europe, walang reliyon. In fact, yung kaibigan ko ng pari, nakasama ko mag-aral doon sa Louvain, sa Belgium noon, pinagmayabang niya sa isang kaibigan niya ring German, ano? Nasabi niya sa Pilipinas, puno ang mga simbahan, marami pang organisasyon, may Catholic Women's Legs, may Legs, may Knights of Columbus, kung ano-ano, may mga charismatic pa, may mga Couples for Christ pa. Eh sabi ng kaibigan German, sa Germany, walang laman ng mga simbahan. Wala kaming mga ganyan, mga Catholic Women's Legs or mga Couples for Christ na yan. Pero, no, matino ang sweldo namin, marangya ang kabuhayan namin. Napapag-aral namin mga anak namin sa mga magagaling na mga eskwelahan. Pag nagkasakit kami, ang healthcare system ay gumagana. We can afford a good hospital and good healthcare. You know, ang taxes namin talagang pumupunta kung saan dapat mapunta. Pag nawalan kami ng trabaho, may job insurance pa kami ng ilang buwan hanggang sa makakita kami uli ng bagong trabaho. Yun well, Germany used to be Christian pero wala na eh. Hindi nga puno ang simbahan nila, sila, wala nga silang ganung mga organisasyon. Pero di ba, yan naman talaga ang pakay ng Kristyanismo. In fact, isa sa mga major papers ko noon ay a reflection on John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Abundance of life, no? Food, shelter, clothing, healthcare, education, and leisure, of course. Di ba gano'n naman talaga dapat ang pakay ng Kristyanismo, the abundance of life. No? Wala eh. Sabi nga ni Max Scheler, when the substance is lost, people resort to form. Pag nawala ng laman, binabawi sa forma. Ganyan ang Katolisismo sa Pilipinas, forma, walang laman, walang espiritualidad. Kaya maraming nasindak doon sa Bacchanalia, which is actually a reflection of the French society. It's a free society. Wala silang pakialam sa mga morals na yan. Hipokrituhan lang yan. Totoo naman eh. Kasi sinabi ko nga, there are societies that are strict with sexual ethics but lax when it comes to social ethics, like the Philippines. There are societies that are lax with that are strict with social ethics but lax with sexual ethics, like the French society. In France, everybody knows that the prime minister has a mistress, but nobody gives a damn, nobody cares. Pero sa oras na nagnakaw siya ng €1 lang sa kaban ng France, everybody will go out to the street to protest. Dito, puro kahipokrituhan eh. Yung sa opisina halimbawa, yung empleyada na nakapasok na naka-miniskirt, talk of the day na yan. Pero yung empleyada na 2 oras nang pinibabad sa telepono, umuwi ng mga bond paper, ng mga paper clips, ng mga office supply, okay lang. No?
Ang pagkaunawa ng Pilipino ng moralidad kasi is very limited to sexual morality. Yan pa ang influence ng mga Agustinians. That's very Saint Augustine. I admire that guy for his brilliance, but that guy is very mentally sick. And siguro I'll have another session on that, yung mga kakulangan, yung mga pagsira ni San Agustin sa Christian spirituality. Grabe yung reaction, no? Nakikita ko pa sa Facebook, hashtag condemn Paris Olympics, hashtag shame on Paris Olympics. Masasabi naman natin na dark yung parody. Pag sinabi mong parody, imitation to have a comic effect, no? This is very dark. But the world has gone dark already. The world is not okay. We are in the eve of an impending World War III. The massive poverty and hunger, no? Yung mga broken families, mga separated families, absentee parents kasi kailangan magtrabaho sa abroad, yung mga namamatay sa giyera, sa Gaza, sa Ukraine, and God forbid, soon sa Pilipinas. The world is dark. The world is not okay. No? Kala siguro nila okay pa. Hindi. Kung yung bakanalya sa opening ng Paris Olympic is dark and not okay, well, it reflects the world. It's not okay. And besides that really reflects the French spirit of freedom. No, hindi naintindihan niya. Alam mo sa isang paborito kong city sa Europe is ang Paris. Kasi everything is there. Kung gusto mo intellectual culture, andun. Gusto mo artistic culture, andun. Gusto mo occult, dark culture, lahat. No? Lahat nandun because it's free. In fact, yan ang isang dahilan why the Greek society flourished. There was no priestly class to impose censorship. Walang censorship. It's a free society. No? Kaya gustong-gusto ko doon. No? Dito lang naman na hipokrito, ang daming bawal. Tapos yung mga nagbabawal, sila rin gumagawa tulad ng mga pari, mga madre. Very strict when it comes to sexual morality. Pero sila mismo, marurumi, sila mismo, nagbabakanalya din. No? Alam mo sino mga matitino. Pero ang reaction ng karamihan mga religious, kahit mga kaibigan mong pari dyan sa Facebook, is to condemn, to shame, no? The Paris Olympic. Alam mo, before the Second Vatican Council, there was a new world that was emerging, no? The world was still licking its wounds from the Second World War, the horrors of the Holocaust, which questioned the goodness of human nature. Kasi for many years, the scholastic philosophy is preaching human nature is good, pero where is the goodness there in the slaughter of 6 million human beings? Systematic slaughter, the emergence of atheism, agnosticism, the spread of communism, no? The emerging world shaped by commercialism, materialism, and the reaction of the Catholic Church was to immediately condemn that world, no? And recoiled in her ivory tower. It took a sensible cardinal from Belgium, the late Bishop Sweynens, whom I met personally. In fact, I attended his funeral. Estudyante pa ako sa Belgium noon nang namatay si Sweynens. So there was a big funeral. It was Leuven, my city, was under the Archdiocese of Mechelen, Brussels, where Bishop Sweynens was the Archbishop. He told the Vatican, instead of condemning the emerging world, why don't we understand it in dialogue with it? And Pope John the 23rd, my favorite Pope up to this day, second is of course Pope Francis, listened and called for the Second Vatican Council. Nakatwa yun si John the 23rd kasi noon nga matay yun si Pius the 12th. Pius the 12th was a very, asshole yun was a very imposing figure, very strict, no, very patriarchal. Nung namatay siya, the cardinal wanted someone like him to take over, pero wala sila makita. So ang ginawa nila, they elected an old man whom they thought will die soon and will do nothing, si Cardinal Roncalli, who eventually became John Paul the 23rd. Ayan, santo na. But
This old man, whom they think will die soon and will do nothing, called for the Second Vatican Council, which revolutionized the church. It brought the church nearer to the faithful. Dati kasi bago yan, yung pare nakaharap dun sa altar, tapos ang lingwahe sa misa, Latin. Kaya nga hanggang ngayon may mga matatanda pa rin pag nagsisimba, nagro-rosaryo. Kasi hindi nila maintindihan yung misa eh. Kaya nagro-rosaryo na lang sila. At saka napakalayo nun ng Diyos. No? Malayo sa konsepto ng Emmanuel. No? The God is with us, God is with the people. Pero sa Second Vatican Council, humarap na yung pari sa tao at ang mga misa ay sa local languages na uh, Ilonggo, Tagalog, no? Nakapagsalin sa Biblia sa iba't ibang salita. Pero may mga conservative pa rin who are still demonizing the Second Vatican Council. No? Itong mga pari dyan na nakita ko sa Facebook, well, instead of condemning the dark world, because the world is dark, and the world is not okay, and it is here to stay. Mark my word, it is here to stay, and it will get darker. No? Itong mundong ito, no? This valley of tears. Kayo ang reaction niya, condemn lang. Ba't ninyo condemn si BBM na kung si Miss Maharlika pa, Addictus Benedictus, bakit hindi niyo condemn si BBM na sinasalang tayo sa gera? Bakit hindi niyo condemn ng mga politiko na nagnanakaw sa bayan? Ito lang, ang layo nun. Saka that is an expression of French culture. Ang bilis nyo mag-condemn kasi sabi nyo na insulto ang reliyon nyo. Yung reliyon nyo na pakitang tao, yung reliyon nyo na wala namang laman, puro forma, puro pakitang tao. No? Yun ang dapat yung i-condemn, mga magnanakaw sa lipunan ng Pilipinas, mga politiko. No? Yung gobyerno, yun daw ang tulungan niya, yung mga mahirap, hindi yung walang kwentang bagay. That's a celebration of the French culture. Hindi nyo na kasi naintindihan yung French culture. No? But anyway, the world is dark and it's getting darker and it's here to stay. Pero buti na lang may mga tao na lumalaban pa rin na nagpapaliwanag, no? Tulad ni na Camentong Laurel, Ato Paglinaw, si na Miss Maharlika, si na John Abines, si Sas Sorgando, si Elmer Hogado. Marami sa Facebook. No? Naalala ko tuloy nung gustong sirain. Ito, narrative lang naman to, no? Ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, nakipag-bargain si Abraham. Sa, ano ba nagsimula sa 50 ba? Nakalimutan ko na. Pero ang huli, paano kung may 5 mabubuting tao dyan, sisirain mo pa ba? Sabi ng Diyos, hindi. So kahit isa lang, in fact, there's a Chinese saying, no? It's better to light a candle than curse the darkness. So ako, patuloy akong magsisindi ng kandila. Kahit itong bugtaw, no? Kahit isa lang manood, isa lang maniwala, sabi ko nga, okay na yan. That candle will spread its light. No? So it's better to light a candle than curse the darkness.